Warren's POV. Para gawan ng kababuyan si Bianca? No, I can't. I am Warren De La Torre, a CEO, a multi-billionaire, may pinag-aralang tao, tapos magagawang manamantala ng isang lasing na babae? Ng pinakamamahal kong babae? Oo nga't ngayon ay isang napakagandang pagkakataon para sa aking maangkin ng babaeng matagal ko nang pinapangarap na makuha. Wala siyang malay. Wala rin si Connor, kaya kung tutuusin ay malaya kong magagawa ang lahat ng gusto kong gawin kay Bianca dahil nandito siya ngayon sa kotse kasama ko. Napakaganda mo, Bianca. Sayang at huli mo ko nakilala. Kung noong una kitang makita ay gumawa na ako ng paraan para mas pasakin ka. Sana naging tayo sana. Sana ako yung nagbibigay ng ngiti sa mga labi mo. Kinakausap kong lasing na si Bianca habang hinahaplos ang malambot niyang muka. Hindi ako masamang tao, Bianca. Hindi ako makikinig kay Dorothy. Iuwi kita na ligtas. Para sa akin, hindi ko kailangang sundin ang inuutos ni Dorothy. Hindi ko siya kailangang pagsamantalahan para lang matikman. Hindi ako ganun dahil hindi ako lumaki na ganun. Lumaki ako ng babae ang humahabol sa akin, kaya kahit kailan ay hindi ko naisip na bababa ako sa pagiging demonyo. My intentions are pure. For me, kung darating ang araw na magkakasira sila ni Connor, doon ako papasok. Hindi ko ipipilit ang sarili ko dahil kontento na akong magmahal mula sa malayo. Ngayon ko na na-realize ang kahalagahan ng tunay na pagmamahal. Masaya ka kapag nakikita mo siyang masaya. Inihatid ko si Bianca sa mansyon na tinitirahan nila ni Connor. I did not do anything to her. Tinawag ko mga kasambahay upang tulungan akong ipasok si Bianca sa kwarto. Umalis na ako kaagad nang makita kong okay na siya at nagbilin sa katulong na i-text ako kapag dumating na si Connor. Umuwi ako ng masaya. Sabihin ng mababaw ang kaligayahan ko ay masaya na ako kahit makita lang si Bianca. Praying din ako na sana'y mailipat na lang sa iba ang pagmamahal kong ito dahil gusto ko na ring magmahal nang alam ng minamahal ko ng mahal ko siya. I blocked the number of Dorothy dahil siguradong kung ano-ano na naman ang sasabihin niya sa akin dahil hindi ako sumusunod sa plano niya. All I want tonight is just to sleep tight. Hopefully na makasama ko si Bianca sa panaginip ko. Samantala, halos magkasunuran lang na dumating si Connor at si Bianca. Nauna lang ng mga nasa 10 minuto sila Bianca kaya nakita pa ni Connor ang pag-alis ni Warren. Sobrang dami na nangyari sa araw ni Connor kaya naman dumagdag pa si Warren. Selos kaagad ang naramdaman ni Connor dahil kung ano-ano kaagad ang pumasok sa kanyang isipan. Pagdating niya sa kwarto ay nagtungo agad siya sa banyo at piniliguan ang sarili. Hindi niya maintindihan ang sarili niya sa mga oras ni ito kaya nagbabad siya sa tubig. Pagkatapos ay sa kabilang kwarto siya natulog dahil gulong-gulo talaga si Connor sa nararamdaman niya ngayon. Kinabukasan, nagising si Bianca na wala pa rin si Connor sa tabi niya. Kaagad siyang bumangon at nagtungo sa banyo para maghilamos dahil sobrang sama ng tiyan niya. Ang lakas na naging epekto sa kanya ng mga nainom kagabi kaya hilong-hilo talaga siya. Dumagdag pa sa sama ng pakiramdam niya ang mga natuklasan kagabi. Ang mga nalaman niyang pagsisinungaling ng asawa niya. Kusa tuloy nagsitulong mga luha niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa siyang lokohin ni Connor. Nang makatapos maligo si Bianca ay napansin niya na may laman ang laundry basket. Meaning to say, umuwi si Connor. Parang tanga si Bianca ang inamoy-amoy ang pinaghubaran na damit ng asawa na parabang naghihinala. Although alam naman ni Bianca na malabong gawin niya ni Connor. Ramdam niya na mahal siya nito. Kaya isang malaking katanungan talaga sa kanya kung bakit ito nagsinungaling. Like, saan ba talaga ito pumupunta? At sino ang totoong kasama nito? Lalo pang tumindi ang pagdududa ni Bianca nang may makita siyang isang kapares ng hikaw sa bulsa ng pantalon ni Connor. Babae ang kasama mo kagabi? Bianca is a typical old kind of wife. Umiyak lamang siya na umiyak dahil para sa kanya ay sapat ng ebidensya ang hikaw na yon para sabihin niyang may babae ang asawa niya. Hindi siya lumabas ng kwarto at nagmukmuk lang sa kama. Samantala, the feeling is mutual. Masama rin ang naging gising ni Connor dahil kaagad niyang naalala nakita niya kagabi kung saan si Warren na naghatid sa kanyang asawa. Una niyang pinag-initan si Cindy dahil dito niya pinagkatiwala si Bianca.
Kahit na sabihin kaibigan niya si Warren, ay wala siya ditong katiwa-tiwala kahit ba katiting. How dare you? Para hayaan ng ibang tao maghatid sa asawa ko. Pinagkatiwala ko siya sa'yo, Cindy. You're paid with that? Hindi mo ba naisip na maaaring mapahamak si Bianca dahil pinagkatiwala mo siya kay Warren? That man is obsessed with my wife. Hindi kita mapapatawad kapag nalaman kong may ginawa si Warren kay Bianca. Sermon ni Connor kay Cindy. Galit na galit siya rito't kakaibang Connor ang makikita ngayon. Nasa baba si Connor at dinig na mga katulong kung paano sigawan ni Connor ang kausap. Sir, sorry po. Hindi ko po nakontrol ang pag-inom ko kagabi, kaya hindi ko po nagawang maihatid si Bianca. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Maging si Cindy kasi walang maalala kung paano rin siya nakauwi. Ngayon lang niya narinig na magalit ng ganon si Connor. Talagang hindi na mauulit. Cause you're fired. Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo sa office, Cindy. My nerves on you. Pagsasabi niyo ni Connor ay saka siya pumanik sa itaas. Si Bianca naman ang haharapin niya. Kaya nga lang ay nakakandado ang pinto ng kwarto nila. Bianca, open the door. Bianca. Unlike to Cindy, hindi galit si Connor sa asawa dahil kung tutuusin ay siya naman ang nag-utos na lumabas sa mga to. Alam din niyang mahina lang din ito uminom. Gusto lang tanungin ni Connor ang asawa kung okay lang ba ito o kung may ginawa sa kanya si Warren masama. If meron, hindi mapapatawad ni Connor ang sarili niya. Isa sa mga problema ng mag-asawa ay ang hindi pinag-uusapan ng problema. Hindi pinagbuksan ni Bianca si Connor at kinimkim niya ang sama ng loob niya rito. Si Connor naman ay gusto niyang kausapin ng asawa dahil nag-aalala siya rito. At isa pa'y kailangan ni Connor ng makakausap sa mga oras na ito dahil sa nangyari kagabi. Pinipilit lang ni Connor na ibaling ang galit sa ibang bagay pero ang totoo ay balisa siya sa mga oras na ito. Connor's POV. Yesterday, I smiled like a devil habang magkayakap kami ni Dorothy. Kung hindi kita kilala, Dorothy, siguro'y maniniwala pa ako sa mga kwento mo. Ang galing mo paikot ng tao. Pati ng kwento pero hindi mo na ako maloloko. Sa isip-isip ko, oo nga't mali ang ginawa ko kay Dorothy pero hindi ako katulad niya na kayang pumatay ng tao. Alam kong siya ang pumatay sa 2 kakuntsaba ko dahil nabisto niya na kami. Ang totoo ay natakot ako nang magising ako na nasa poder ni Dorothy na. Alam kong walang kapatawaran na nagawa ko sa kanya but surprisingly, wala siyang violenteng ginawa sa akin. Sa halip ay sinubukan niya pa rin akong paikutin kaya sinakyan ko na lamang siya. Nagkunwari akong naawa at naniniwala sa kanya para iligtas ang sarili ko. Ang nasa isip ko lang sa mga oras na ito'y makaalis. Baliw ng babaeng to para isipin na babalik pa kami sa dati. What she done has no forgiveness. Kaya nga ginantihan ko siya kaya nga lang ay mas malikot ang pag-iisip niya. Para baliktarin ang lahat, pinapaniwala niya sarili niya sa sarili niyang kasinungalingan. Pues siya ang napaniwala ko. Okay ka na ba? Kailangan ko na kasing umuwi. Magkita na lang tayo bukas. Unti-unti akong kumulas mula sa pagyayakapan namin. Para siyang batang inuuto ko para makaalis. Hindi pa ako okay, Connor. Please, dito ka muna. Muli na naman akong dinadaan ni Dorothy ng pang-akit niya. Akala niya naman makukuha niya ako sa malandi niyang muka. Hindi pwede eh. Kahit gustuhin ko mang makasama ka pa, medyo masakit pang ulo ko at medyo nahihilo pa ako pero sinusubukan ko pa rin umarte ng normal. Bakit? Dahil na naman ba kay Bianca? Muli sumama ang mukha ni Dorothy. Dorothy, asawa ko siya. Hinihintay niya ako. Paliwanag ko. Asawa mo? Pero bakit nakikipagkita ka pa sa akin? Iniisip kasi niya na gusto ko din siya. Baliw nga. Alam na nga niyang pinagamit ko siya sa ibang lalaki. Iniisip pa rin niya na gusto ko pa rin siya. Dahil pareho ko kayong gusto. Hindi ba ikaw naman na may gusto na ganitong setup natin? Oras na para umuwi ako sa asawa ko. May bukas pa. Wala akong ibang maidadahilan. Ibahin ko man kasi ang dahilan ay tsak na hindi siya maniniwala. Bakit? Sure ka bang nasa bahay ng asawa mo? Parang may laman ng mga salita niya kaya napatigil ako. I'm not sure. Kaya nga kailangan ko nang umuwi dahil hindi ko alam kung nakauwi na ba siya galing sa inuman. If no, susunduin ko siya. Sinagot ko ang tanong niya pero nag-iwan dito ng tanong sa aking isipan. Nasaan na nga kaya si Bianca? Hindi na kailangan, Connor. Si Warren ang maghahatid sa kanya. Magkasama sila ngayon. Dito na ako napataas ng boses. Si Warren? Paano nangyari yun?
Hindi kaya ito na yung nakasaad sa recordings na may gagawin silang hindi maganda kay Bianca? What? No! Lalo lang tuloy ako nanggigil na umuwi. Hindi pwedeng babuyin ang asawa ko. Dahil dadaan muna sila sa bangkay ko. Why not? I told you, Connor. Hindi ko pa kilalang asawa mo. Parehas lang kayong salawahan. No, that's not true. I have to go. Dito hindi ko na nakontrol ang galit ko at naitulak ko na ng malakas si Dorothy at dali-dali na akong lumabas. Sinundan ako ni Dorothy at para kaming gagaw naghihilahan. She was so desperate, insane, crazy. You're not going, Connor. Dito ka lang. Ginawa ni Dorothy ang lahat para pigilan ako pero hindi siya nagtagumpay. Isang malakas na tulak ang ginawa ko sa kanya kaya napatumba siya sa sahig. Hindi pwede. My wife needs me. Masama ang kutob ko kay Warren. Mabilis kong pinaharurot ang sasakyan at pupuntahan na sana ang dalawa sa nasabing inuman. Sa side mirror ng kotse ko ay makikita kong nakasunod pa rin sa akin si Dorothy. Gaya ko'y mabilis din ang takbo niya. Dahil doon, mas binilisan ko pa ang takbo at sinubukang iligaw siya. Ang problema lamang ay nawalan ako ng kontrol kaya nabigla ako sa paparating na truck. Swerte't nalagpasan ko ito at hindi ako bumangga. Ngunit sa kasamaang palad ay ang kasunod kong kotse ang bumaga dito. Ang kotseng yun ay minamaneo ni Dorothy. Agad kong tinapakan ng pareno at pagkatapos ay pinihit pabalik ang manibala. Tila ba hindi mag-sinkin sa akin ang lahat dahil sa bilis ng mga pangyayari. Bumaba ako ng sasakyan para kumpirmahin kung si Dorothy nga ba talagang sakay ng kotse tila nalambot ang mga tuhod ko dahil si Dorothy nga ang sakay ng kotse at wala ng pulso. Patay na, kawawa naman. Ang bilis kasi napatakbo. Sabi ng isang saklolo. Totally nakakatrauma ang nangyari. Sobrang bilis. I feel sorry to her. I feel guilty. Ba't ang Diyos nang gumawa ng paraan para matapos na ang kanyang mga kahangalan? Tinatagan ko na lamang ang loob ko at nilakasan dahil nasa panganib din ng asawa ko. Rest in peace, my dear ex-wife. You get served what you deserve. Bianca, si Sir Connor, nagalit siya sa akin dahil hindi kita naihatid, Bianca. Tinanggal niya ako sa trabaho. Pasensya ka na, Bianca, at nawalan ako ng kontrol sa pag-inom. Kaya ibang tao naghatid sa'yo. Kung alam ko lang na magagalit pala si Sir Connor noong si Sir Warren na naghatid sa'yo. Sana nagpalit na lang tayo at si Sir Wilbert na lang naghatid sa'yo, Bianca. Kamusta ka? Anong ginawa sa'yo ni Sir Warren? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Umiiyak na sabi ni Cindy mula sa kabilang linya. Napabangon ako kaagad nang malaman kong tinanggal siya sa trabaho ni Connor. What? Why did he do that? Bakit kanya tatanggalin? Lasing ka na, okay naman ako nakauwi. Ano problema ni Connor? Totally, nagulat ako at medyo uminit ang ulo ko. Umiiyak si Cindy dahil tinanggal siya sa trabaho and, according to her, tinanggal siya dahil si Warren ang naghatid sa akin. Warren and I did nothing for him to get mad at Cindy. Huwag niyang sasabihin sa akin na nagsaselo siya dahil ako nga itong maraming bagay na natuklasan para pagselosan. Huwag niyang baliktarin ang istorya. Hindi ko alam, Bianca. Galit si Sir sa akin. Paano na yan? Wait, kakausapin ko siya. Pasensya ka na. Sabi ko na lang kay Cindy. Okay, Bianca. Salamat ha. Pakisabi na rin kay Sir, pasensya na. Kahit na ayaw kong kaharapin si Connor ay napilitan akong tumayo mula sa higaan at bumaba. Bala ko siyang kausapin tungkol sa ginawa niya kay Cindy. Hindi tama yon at siya pa nga ang may kasalanan kung tutuusin. Nadatnan ko siya na nasa garden at naninigarilyo. It was the very first time I saw him smoking. I don't get him. I don't understand him. Connor, I called him to his name with a serious face. Bakit mo naman tinanggal si Cindy? Wala naman siyang kasalanan. Malamang uminom kami kaya siya nalasing kaya ano bang ina-expect mo? Diretsahan kong sabi. Sa punto ng pananalita ko ay galit talaga ako. Hindi ako ganito makipag-usap sa kanya pero tao lang din ako at nagpatong-patong ng inis ko kay Connor. I know he lied to me. It's make me sad. Kaagad niya nang tinapon ng hinihit-hit na sigarilyo tumarap sa akin. Bakit hindi? Pinagpaalam ka niya sa akin tapos hindi siya responsable sa paghatid sa'yo? She deserved that. Alam naman niya kung gaano kita pinakaiingat-ingatan. Tapos malalaman ko lang na si Warren pang naghatid sa'yo? Now tell me, anong ginawa sa'yo ni Warren? Pinagsamantalahan ka ba niya o ano? Sabihin mo sa akin. Hindi naman galit sa akin si Connor.
pero pinagdidiinan niya na galit siya at mali si Cindy. Hinawakan niya ako sa braso at sinubukang akapin pero hindi ako pumayag. Naniningkit ang mata ko. I smiled bitterly at him. Really? Pinakaiingat-ingatan? Okay. Let's say na pinapahalagahan mo talaga ako. Kung concerns ka pala sa akin, bakit hindi ka sumasagot sa tawag kagabi? Ha? Nasaan ka kagabi para hindi mo ko mapuntahan? Sino yung mas importanteng taong kasama mo at hindi mo magawang iwan? Ayoko na talaga sanang magtanong dahil baka puro kasinungalingan lang ang marinig ko sa kanya. Natural lang din siguro magtanong ako dahil mag-asawa na kami ngayon at nagsumpaan na walang lokohan, pero ang pagsisinungaling niya ay panloloko pa rin yun. Deep in my mind, I'm praying na huwag Wilbert ang pangalang sabihin niya. Babe naman, are you saying na wala akong paki sa'yo dahil lang hindi kita nasundo? Babe, nagpaalam ako sa'yo hindi ba? Kasama ko sila Wilbert at nagkasarapan kami ng inom kaya. Hindi ko na siya pinatapos sa mga kasinungalingan niya dahil otomatikong dumapo sa pisngi niyang palad ko. Sinungaling! Mangiyak-ngiyak sa inis na sabi ko. Bakit mo ko niloloko, Connor? Para saan? Kakakasal pa lang natin pero ganito na? Ito ba yung sinasabi mong mahal na mahal? Niloloko mo? Tuluyan ang tumulong masasaganang luha mula sa mga mata ko. Nainis ako dahil muli na naman siyang nagsinungaling. What? Anong sinasabi mo, Bianca? Hindi kita maintindihan. Ang mukha niyang iharap sa akin ay parang wala siyang kaalam-alam sa mga sinasabi ko. Ikaw ang hindi ko maintindihan, Connor. Bakit sinasabi mo si Wilbert ang kasama mo, samantalang hindi naman? For your information, nagkita kami ni Wilbert sa club na ininuman namin. Hinanap kita sa kanya pero wala siyang maisagot. Hindi niya alam na siyang idinadahilan mo tuwing umaalis ka gabi-gabi. Si Wilbert nga rin palang nagmalasakit sa amin ni Cindy. Ang galing no? Nahuli kita. Ang unfair lang dahil si Warren pa talaga yung pinag-iisipan mo ng masama. Samantalang ikaw ito may hindi sinasabi sa akin. Natahimik si Connor at namutla sa pagkakabisto niya. The only problem with him ay pilit pa rin niyang inaalis ang usapan. Fine. Isipin mo nang gusto mong isipin. If ang tingin mo kay Warren ay hero, bahala ka. Yun lang ang nasabi niya. Sinusubukan niya akong lampasan but this time ay ako naman ang humawak sa braso niya at pumigil. Hindi pa tayo tapos, Connor. I need your explanation. Pasigaw kong sabi. Bakit ka ba umiiyak? Ano ba, Bianca? Ano nangyayari sa'yo? Ang saya-saya ng relasyon natin. Pilit mong pinapalungkot? Look, wala akong ginagawang masama. If iniisip mo na babae ang kasama ko at niloloko kita, nagkakamali ka. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Please, trust me. Kung nagsisinungaling man ako sa'yo, I'm sorry. That's a white lies. Hindi ko man masabi sa'yong lahat pero maniwala ka. Wala akong iba. Sobrang sincere ng pagkakasabi ni Connor to the point na kamuntik na ako maniwala. Maniniwala na sana ako kaya lang. Okay, I believe in you. Pero paano mo naman ito ipapaliwanag? Kinuha ko mula sa bulsa ko isang piraso ng hikaw na nakuha ko mula sa bulsa niya. Nakuha ko ito mula sa suot mong pantalon kagabi. Now, sabihin mong hindi sa babae mong hikaw na to. Anong babae? Wala akong babae. Saan mo ba nakukuha ang idea na yan? Bianca naman. Talaga atang pagdadaanan ko ang mga ganitong bagay. Ang pagsasama raw ng pag-aasawa ay hindi palaging masaya. May mga times na hindi kayo magkakaunawan at given na masaktan ka. In my case, sobrang nakakabaliw yung klase ng sakit to the point na hindi ko inaasahang magagawa akong lokohin ng lalaking inaakala kong hindi ako kayang saktan. Umamin ka, Connor. Si Dorothy pa rin bang kinikita mo? Ha? Do you still into her? Hinihilot kong sentido ko't parang anytime ay tutumba na ako. If he said yes, hindi na para patagalin ko pa ang pagsasama namin. If yes, ibig sabihin kahit na anong gawin ko'y pangalaw pa rin ako sa kanya. Yes, Bianca, I'm with Dorothy. Nakayo kong pag-amin niya, my heart, it's hurting. Ang sakit marinig na katotohanan, bakit ngayon ay parang hiniling ko na sana'y tinanggi niya na lang. I just break down, cry with so much tears. Then why? Bakit mo pa ako pinakasalan kung gano'n palang gusto mo pa rin siya? Bakit kailangan mo pa akong lokohin kung pwede naman siyang piliin mo, Connor? Ang sakit! Pinaghahampas kong dibdib niya habang siya naman ay pilit akong pinupulupot sa kanyang mga braso. These days, puro siyang kinikita mo? Ano, may nangyayari ba sa inyo ha? Mas gusto mo pa rin ba yung original?
No babe, that's not true. God knows wala na akong gusto kay Dorothy. God knows na ikaw nang mahal ko. Oo, nakikipagkita ako kay Dorothy dahil pinaghihigantihan ko siya. Nalaman ko na kasi ang lahat ng kasamaan niya. Alam ko ng lahat babe. Anto ko sa pagpapanggap niya may sakit hanggang sa plano niyang pambababoy sa'yo. Yes, nalaman kong lahat ng yun dahil kay Mommy. Sa cellphone ni Mommy, pumunta siya dito sa mansyon noong araw na inataka siya at narinig niya pag-uusap ni Warren at Dorothy at ni-record. Marahil yun din ang naging dahilan kung bakit inatake si Mommy. That is the truth babe. Pag-amin ni Connor, dito lang ako napakalma. Kung totoo yung mga sinasabi mo, anong klaseng paghihiganti ang ginawa mo? Bakit inabot yun ng ilang araw? Somehow, bahagyang nabawasan ang sakit na nararamdaman ko. I want to hear his side. Hindi ko kayang sabihin dahil hindi ka aya-ayang pakinggan. Basta hindi niya na tayo magagawang guluhin pa. Babe, all I need right now is for you to trust me. Mahal na mahal kita. Palagi mong tatandaan yan. Hindi ako kontento sa paliwanag ni Connor. I need full details, but his eyes kept me to believe what he is saying. He said that I need to trust him. I don't know if it is worthy to trust him again, lalo pat hindi niya masabi kung anong paghihiganti ang ginawa niya. Ang dami pang katanungan sa isipan ko, kaso nang halikan niya ako ay naramdaman kong nagsasabi siya ng totoo. Ang puso ko'y nagsasabing paniwalaan ko ang asawa ko dahil yun ang nararamdaman niya kaya nagkaayos din kami. Thank you babe. Thank you because you believe in me. Ilang sandali pa, bigla kaming nahinto sa paghahalikan ng humahangos kaming nilapitan ni Lydia. Sir Connor, may mga pulis po sa labas. Hinahanap po kayo. Mr. Marcelo, maaari po ba kayong maimbitahan sa presinto para sa ilang mga katanungan tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Dorothy Marcelo? Saad ng pulis sabay abot ng warrant. Ano po kamo? Patay na si Dorothy? Bakit naman po ang asawa kong kailangan yung isama sa presinto? Hindi magsingkin sa akin ang lahat na nangyayari. Like anong kinamatay ni Dorothy at anong kinalaman ni Connor doon. For investigation lang po, aksidente po kinamatay ni Mrs. Dorothy. Pero may possibility po kasi na foul play ang nangyari. Ayon po sa naganap na investigasyon kanina, ang asawa niyo pong madalas at huling nakakasama ni Mrs. Dorothy. Pasensya na po kung nadadawit pong pangalan niya. Napag-alaman po kasing nagdadalang tao itong si Miss Dorothy. Oh, ano connect nun? May pagtataray ko ng tanong. Mas mabuti pong sumama na rin po kayo sa presinto para po malaman yung mga magiging sagot sa tanong niyo. Napatingin ako kay Connor, umiiling siya. Huwag kang mag-alala babe, inosente ako at sasagutin ko lang ang mga itatanong nila sa akin. Naiyak na sabi ni Connor sabay yakap sa akin. Just stay here, huwag ka na sumama, uuwi rin ako kagad. Ano kayo mangyayari sa pagsama ni Connor sa mga pulis? Anong malalaman ni Bianca na labis niyang ikakadurog? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.